Okay guys, so ito na yung ating naging installation. Ito na yung kanyang itsura after natin may kabit yung ating araro or belly pan kung tawagin. So ito po ay version 1 for stock footrest. Ayan. So ito na nga po, no. So ito kasi yung original paint ni Yamaha, no. So kung makita nyo guys, sobrang white nito, no. Sobrang bright nung pagka white niya, unlike dito sa ating ano. So which hindi man natin talaga siya makukuha dahil iba yung naging pintura sa ating fiber na to, no. So anyway, so installation niya, ito lang din po yung parang dating tornilyo dito sa ilalim niya. Tapos may kasama siyang tornilyo kaso hindi siya parang hindi siya lapat, ano. Hindi siya yung naiikot natin kasi parang yung talim nung mismong tornilyo parang hindi siya match dito sa pinaka hole niya, yung sa pinaka parang bolts niya dito, no. And then ito sticker lang to guys, hindi siya kasama sa top coat. So sabi ko dapat pala ako is pinatanggal ko na yung, or hindi ko na or kung may kasama siyang sticker at pala ako na naglagay or sinama na lang, then nakalimutan siyang i-request, no. So ito yung installation niya guys. Pakita lang natin kasi parang gusto ko medyo magkaroon siya ng plain white na lang siya dito. Okay, review natin about naman dito, no. So parang hindi siya parang rito. Hindi ko lang paano naging hulma nila dito, pero siguro something na dapat medyo nakaplat na lang siya, no. Plat na lang dito, no. Plat siya na parang nakalubog siya dito kasi nakaumbok siya, ayan, nakaumbok siya dito tapos bilang gumanon dito. So parang hindi na naging match dito kasi kung makita nyo guys, yung itsura nung ginawa niya dito is, or dapat patulis na lang siyang ganyan. Sinama na lang siguro niya dapat dito, or kinuha niya yung hulma dito na para patalim siya, or yan kasi nakumbok siya. So parang biglang lumabas dito, no. Ayan, parang humiwalay siya dito, nagkaroon siya ng sharp dito. So anyway, depende sa ano, pero siguro para sa akin lang naman since ito yung product review natin. And then, yan, meron pa siyang ano dito, parang vents niya, no. So, sa hangin, yan, okay din siguro to. Dahil pagpasok ng hangin dito, sa engine pa rin yun. So, dagdag cooling effect pa rin sa engine natin. So, hindi siya close. And then, sabi natin na hindi man talaga totally 100% na perfect talaga siya as a underbelly pan, no. Pero, sana, hopefully, ganun talaga siya kapulido. Ayan, kasi may awang dito hindi nakuha. And then dapat dito siguro dapat kinuha na lang nila yung plat, hindi na yung wala lang kasi kung masyadong panglagari, pero parang gusto ko siyang putulin na lang. Kakat ko na lang siguro siya para makuha siya hanggang dito na lang. Hindi na yung parang naging ano siya, parang nguso siya na ano. And then dito naman, may na siyang tornilyo, tinakpan ko na lang kasi parang medyo halata. Nag-sticker na lang ng Immortal, ano. So yung kapal naman ng fiber niya guys, siguro standard lang siguro, no. Ayan. Okay naman, hindi naman sobrang nipis, hindi naman sobrang kapal, okay na rin. And then ito isang sticker. So siguro kaya ko na pag matanggal siya, tanggal ko na yung sticker niya para maging plain na lang siya dito. Kasi noong una ang inaano ko is black lang siya, matte black. Pero wala lang, parang ano ko lang kung white na lang siya para medyo mo na siya tingnan lumawa. Kaya lang yun nga guys, hindi talagang halata siya na ano, dahil hindi siya match dito sa fairings ito kasi mas bright yung white niya talaga, standard na white talaga siya. And then okay, yung sometimes naman ito, sabi ng iba kasi yung nakababasa ko mga review, yung about naman dito sa exhaust, dito sa pinaka pipe niya mula sa engine, minsan daw parang dikit yata yung dikit yun masyado, pero ngayon medyo nakahiwalay siya siguro dahil kasi pang stock footrest to. So meron siyang gap, meron siyang space unlike sa mga naka-rear set. So at least ayan siya, meron siyang gap, hindi siya masusunog kagaya na iba. Tapos hanggang dito nga siya guys, ayan, hanggang dito sa may nung tambucho natin. Tapos para siya naka-cover dito, no. Ayan, naka-cover, hindi siya parang flat lang. So talagang may blend siya dito. Tapos stock footrest, so far okay naman. Ang kagandahan sa atin kasi yung ating
pinaka ano dati tapakan natin dito is naka-fold siya, no? So yun nga lang yan, pag nagagalaw ng ganyan, bumubukas siya, ayun, naiiwalay siya. So wala tayong problema, okay naman dyan. Ito tayo sa kabilang side. Ito yung sa side naman dito ng ating sa shifter. Ito lang problema kasi wala naman iiwasan dito, talagang ito talaga siya, no? Tapos sa tornilyo, ayan, medyo naka-cover pa siya dito. Pero di ko alam, baka yun nga kasi yung pagkakagawa sa ating mga fiber, siguro hindi talaga totally ganun ka-perfect pa talaga ng hubog niya. Kaya ayan, nakano sa tornilyo. Pero para sa akin naman siguro, no, na naka-cover pa siya dito. Pero iba siguro baka kung maayos lang din is lilitaw yung tornilyo. Pero at least parang meron kong sagkuan. Ayan, kita naman. Tapos dito sakto naman, sakto yung pagkakatabas din sa kanya, pagkakahulma. Ito may tornilyo pa dito dapat, diba? Ayan. So kung nakuha siguro dapat ganun pa rin dito. Dito iba naman yung pagkakaano ng hulma niya dito, no? Pag ganun siya. Tapos ganyan. Siguro parang ito mas okay kung ganito nag-insure sa kabila, no? Kung ganyan na lang siya. Tapos although dito, ayan, kita-kita naman may gap ng konti. Pero hindi na siya pag niyang katingin. Pero pag inalim, kita na natin guys dito. Pero dito, I think mukhang okay siya dito. Mukhang perfect yung sa side na to, ano? And then, ganun pa rin. Yun pa rin. Ayan, may bench dito. Tapos, hanggang dito siya. Ayan, may Yamaha. Kung side stand, matama ba? Hindi naman. Okay naman siya. Ang galing, ano? Okay. So, yun lang naman siguro nakita kong ano dito, sa part lang na to, no? Medyo ano pa, kinapos siguro or natabas pa dapat hanggang dito lang siya para lumito yung tornilyo. Ayan. Pero pwede naman itago, kaya lang dapat kinuha na nila dito, no? Para at least pati hanggang dito cover siya, no? Wala nang gap dyan, nakita yun, no? Kasi total madali naman siyang bakasin, tanggalin lang to, open na siya, no? So kung may cover pa rin dito, kung nakuha yan, okay na rin. Mas medyo magkakaroon siya ng cover talaga mula sa bolts niya. Hindi makita yung mismong bolts. Kita lang talaga yung ano ng crankcase sa side na to, no? So yun talaga yung ano niya. So overall, yung kapal nga sabi ko standard lang siguro. And siguro layuan natin ng tingin. Yan. So ganyan po ang itsura niya pagka malayo-layo tayo ng konti. So talagang nagkaroon siya ng hubog, no? Parang ito nga pala guys, hindi natin sure kung tatama ito sa mga hams, kung pasok pa siya ito sa mga hams, lalo mga malulubak. So dahan-dahan tayo guys ito, no? Pakiramdam lang natin kung tatama siya o hindi. Pero depende kung mabigat ang dala or yun nga, dalawa kayo, siguro baka bumaba yung ng konti, lalo sa may harapan, baka tumama na sa mga hams kasi talagang laki na naging patong sa kanya, no? And then yung ground clearance kasi natin dito guys, ito lang talaga siya, hanggang dito lang. Ito yung pinaka parang semi araro niya. So since nagkaroon additional, nag-extend, kaya yung ground clearance natin dito, yan, hanggang dito talaga siya, unlike before kung ano, isang dangkal pa. Yun. So again guys, ito lang yung ating parang product review or first impression sa ating belly pan Araro for Sniper 155R na version 1 and then for stock footrest. Thank you for watching po, no?